Alam nyo, sa ngayon dito, November 12, alas 10:13 ng umaga. Makulimlim sa labas. Ang natatandaan ko, every year, pag ganito ang panahon, malapit na ang Thanksgiving weekend. Wala kaming pasok nun. This year, tatapat siya ng November 23 and 24. Thursday and Friday yon. So, nagpaalam na ako ng day off ng November 22 para mahaba-haba ang weekend. So, ayan, gagawa ako ng slurry. Yung para lumapot. Kapag naprito na yan, ilalagay yung sabaw. Tapos, medyo patutuyuin. At kapag malapit ng maluto, lalagyan siya ng cornstarch. Ang cornstarch ko ay 1 tablespoon, sabi. Hindi siya talagang punong-puno kasi hindi nabawasan ko na ng 1 yan kagabi. Ngayon, 1 tablespoon at saka 2 tablespoon na water. Diyan siya tutunawin para mamaya yan, nakahanda na siya. Natatandaan ko tuloy, biglang pumasok sa isip ko ang lolo ko noong araw. Siguro 5 years old ako o 6 years old. Pag nagluluto siya ng chicken, ang sarap. Natatandaan ko gumagawa siya ng ganito. Binababad niya. Ganun pala yun. Yun pala yung pampalapot. By the way, ang gagamitin ko na lang, napagdesisyonan ko pareho. Olive oil, kasi tingnan yung olive oil ko, katiting na lang. Pagkakasyahin ko na yan mamaya para magprito sila lahat. At dadagdagan ko na lang siya ng butter. Hindi naman ito talagang panglahatan ito. Hindi naman kami, paminsan lang naman to, kaya okay lang kung butter yung mantika niya. Talagang dapat din naman kung minsan, kapag kailangan, di gumamit ng ganyan. Healthy din naman yung butter na yan kasi kapag kumukuha kami ng butter, yung talagang quality. Kaya okay lang. Paghahaluin ko yung olive oil at saka yung butter. Salted ito. Salted. Para sa ganun, kumapit din yung lasa. Kasi hindi ko nilagyan ng maraming salt. Kasi may toyo na siya 2 klaseng toyo. Yung tinatawag na la choy soy sauce. Yun? Hindi siya maalat. At saka yung tamari. Tamari, yun yung gluten-free na toyo. Kaya healthy pa din. So, feeling ko hindi siya masyadong maalat. Kaya okay lang kung ang butter ang aking mantika. Okay, umpisahan ko ng magprito. Konti na lang ang natira sa aking red bell pepper. Kaya dadagdagan ko na lang siya ng green and yellow bell peppers. Makulay pa nga, kaya okay na din. Kasi yung hamonado recipe na aking sinusunod, merong required yung bell peppers. Sarap daw yun. Kaya yun ang gagayahin ko. Ayan, pinapainit na natin ang ating frying pan. Iti-turn on ko ang exhaust fan. Pasensya na sa ingay, ha? Ganyan. I-check natin. Kasya pala yung aking olive oil kaya hindi ko na kailangan ng butter.
Now, pinaiinit ko lang siya ng bahagya, tapos ilalagay ko yung chicken at tatakpan. Naka-low medium heat siya. Tingnan nyo, kumukulo-kulo na kaagad. Distributed ang heat. Ang dapat kong gawin dyan ngayon, antayin ko mga 5 minutes. At saka ko ibabaligtad. Malapit ng 5 minutes. Ayan, tumunog ng ating alarm. Babaligtarin ko na siya. Kasi hindi naman talaga sila lulutuing mabuti. Yan. Ang bango. Nandito lang kayo. Ako, ang bango-bango. Yan. Medyo may pula siya ng konti. Yan ang kailangan natin. Yan. Ito. Another siguro mga 3 minutes this time kasi hindi natin talaga siya lulutuin. Kumatas pa din pero okay lang. Ito, ibabaliktad ko rin siya mamaya kasi medyo pula-pula siya. Ayan, isa-set na naman natin sa 3 minutes. Ayan, malapit na. Ayan, nag-alarm na ulit. Ilalagay na natin yung sauce, yung pinagbabaran. Tapos, hininaan ko na yung kanyang heat. Kaya, tuloy-tuloy na yan. Heto yung pinagbabaran. I-distribute na natin siya. Sayang yung katas. Nandyan lahat ng flavor. Magdamag yan siya nakababat eh. Nasa mahinang apoy lang siya. Ang bango. Alam nyo, parang kulang yung kanyang toyo. Dagdagan ko kaya konti.
Itong nilalagay ko, Lak Choy, all-purpose. Konti lang kasi para lang kumulay ng konti. There. Gusto pa natin siya. Dagdagan natin ng konting paminta. At dagdagan natin ng konting asin. Halu-haluin natin. Tatakpan natin siya at saka iluluto natin siya for about 10 to 15 minutes. At dahil meron siyang brown sugar, i-check natin para siguradong hindi manikit. Sinisimmer ko lang siya sa low heat. Number 4. Dapat siguro ilipat ko siya maya-maya sa number 3. Bago ko ilagay itong mga gulay, bago ko ilagay itong bell peppers, kailangan malambot na lutong-luto na yung manok. Malambot na, kaya lang talagang dapat nating sundin yung time para siguradong malasado. Check natin. Kailangan daw yung kanyang sauce, mga lahati. Marami pa yung sauce. Nilagay ko na lahat sayang kasi nandun lahat ng flavor. Kaya nilagay ko na lahat. So, simmer pa natin. Meron pang 10 more minutes bago ko ilagay ang ating bell peppers. Naka 15 minutes na. Nabaligtad ko na. Ilalagay ko na ang ating mga bell peppers. Tamang-tama lang pala ang dami ng ating gulay. Yan ang pinakagulay niya. So, nasa mahinang heat. Another 5 minutes. And then, ilalagay na natin yung lapot. Alam nyo ba, tinikman ko ng bahagya. Napakasarap. Wala pang pinya yan kasi nga di ba naubusan ako ng pineapples, nalagay lahat doon sa upside down pineapple cake. Kaya tinikman ko, ang sarap-sarap. Pwede ko nang ilagay itong slurry. Natutuyuan na siya ng sabaw. Dapat
hinaan natin mabuti yung heat. Nasa very low na siya. Ang slurry niya. Tingnan natin. Lalo pa yatang lalapot. Malapot na siya ngayon eh. Lalo pang lalapot. Nasa medium. Wait lang. Oh, namuo. Ganyan ba talaga yan? Ngayon lang ako gumamit ng slurry. Madalas kong gamitin harina. Ito, cornstarch. Natuyuan na ng sabaw, ano? Yan na bang hamonado natin? Baligtarin natin para lahat makapitan ng flavors. Luto na rin yung ating bell peppers. Palagay ko, ganyan talaga ang kalalabasan. O, hamonadong-hamonado na siya. 1 minute to 2 minutes lang yata ito. Nasa mahinang apoy lang siya. Okay, hanguin na natin ang luto na yan. Wala palang onion itong hamonado, hindi siya nilalagyan ng onion. Kasi sabi ko, ano kaya kulang? May hinahanap ako na hindi nakakasama. Sa lahat ng recipe ko, laging may onion. Pero ito talagang deliberately walang onion. Takpan natin at habang siya'y naluluto for another 2 minutes, luto na yan. Olive oil yung nakikita niyong mantika. At saka syempre, yung mantika ng manok. Ayan. Naka-turn off na yung heat. Luto na yan. Hamonadong manok. Tinikman ko na. Napakasarap at napakalambot. Kahawig na siya ng lasa ng tocino. Na-miss ko tuloy yung tocino. Ang pagkakaiba lang, ito, lasado mo talaga yung mga bell peppers at saka lahat ng mga flavors. Lalong-lalo na yung soy sauce, yung paminta, yung asukal, konti lang, di siya masyadong marami. Toyo, 2 klaseng toyo, at saka yung sesame oil. Ang sesame oil ang nagbigay ng talagang umalsa ang sarap nitong hamonado. Kaya luto na rin kayo. Yung palang olive oil, ayun no, humiwalay siya sa mga chicken. I like olive oil. Ilalagay ko yan sa aking rice. Pa-partner ko dito rice. Gawa din kayo ha. Tara na, kain na tayo. Gutom na ako. Tanghalian na. 11:35 na.